At ito, ipapakita ko naman sa inyo paano mag-lacing ng size 20 na rim. So, wala namang ano dito, daya, no? Kasi 36 holes yung hub natin, 36 holes din yung ating rim. So, ang ginamit nga pala natin na size ng rayos o yung haba ay 181 mm. So, ayan, simulan ko na nila. Bibili daw siya ng rim, tapos ng hub. Ano daw yung compatible? So, tinatanong nila yung ano daw po ba yung 32 at saka 36. Yun. So, siguro mga newbie yun. So, ganun din ako, duman din ako sa ganyan. Hindi ko rin dati alam. So, doon sa mga newbie to, no? Ibig sabihin po nung compatible yung hub at saka yung rim, yung sinasabi naming 32, 36, yun po yung bilang ng butas. Katulad nitong rim. Oh, ito yung lagayan ng pito. Itong butas na maliliit na pinaglalagyan ng rayos, pag binilang po natin yan paikot, hanggang makarating ka doon sa kabilang dulo, butas ng pito, yan lahat ay 36. Yung hub naman ay 18. Yan. Pag binilang nyo po yan, 18 yan. So, sa kabila, 18 din. So, pag pinag-plus natin yan, 36. Yung ibig sabihin ng 36, 36 compatible. Yon. Mayroon po kasing mga hub na 30, 24 ang butas, 28, 32, 36. Pero ang kadalasan po niyan, sa ngayon, 32 na. Nawawala na yung 36. Pero kung akong tatanungin, no, mas gusto ko pa rin yung 36, mas matibay. So, yun. Sa opinion ko lang yun bilang ako. Sa sarili ko lang, no? So, ayan, simulan na natin. Ito may video na ako nito, no, pero ipakita ko na lang ulit. So, sa paglalagay ng rack, yung position, kahit baliktaran yan, kahit ganon, kahit alin dyan. Lagay natin, unang butas. Hanapin natin yung pinakamalapit at pinakadiretsong rayos. Kasi pag dito, sobrang tabingi na siya. Pag dito sa kabila, tabingi siya. Ito ang pinakamalapit. Ayan. So, yan. Lagay natin yung rayos. Ito ang pinakamagandang paglalagay ng rayos. Yan, ganyan. Hindi yung ito mo ng kabila, tapos itong kabila. Pero depende pa rin yan kung saan kayo mas nagkagaanan. Ito yung pinaka komportable ako para sa akin. Ayan. Ayan, nakita nyo, nilagay natin puro pababayan, no? Ang sunod, yung butas na pangalawa, ayan. Ito yung rayos, pangalawa, doon natin nilagay sa pangatlo. Ayan. So, ayan. So, ganun din sa kabila. Ayan. So, ayan po yung position niya, ha? Ayan. And then, hanggang sa matapos na yon, ganyan. Alternate. Ayan, butas. Sunod. Ayan. So, ayan, natapos na natin lagyan lahat, no? Kung ano yung pattern niya sa taas, ayan, no? Kita nyo, may likta siya bawat isa. Ayan. Kung ano yung pattern niya sa taas, ganun din yung nasa baba. Same lang sila. Then, pag natapos natin yan, napunuan natin, di ba? Tagilid lang natin yung hub. Ayan. Ayan. Galaw-galawin natin kung kusa ng gagalaw yung mga rayos. Ayan. So, pag nakaposisyon ng ganyan, para hindi tayo mahirapan, ganyan. Ayan. Yung bakanting mga butas, yun naman ang lalagyan natin at ating pupunuan. Ayan. Pakita lang natin ang una. Ayan. So, pangalawa, ito. Okay. So, hindi na ito mahirap kasi lahat naman ng butas pupunuan mo na. So, same lang, no? Yung kasunod naman, lagyan natin. Yun. And then, hanggang sa matapos natin yan. Napunuan na natin lahat. So, bali ang nangyari dyan, alternate, no? Paloob, palabas, paloob, palabas. Ayan. Alternate yan. Pero puno lahat yan. Lahat yan may rayos. Siya nga pala, nakalimutan ko sabihin. Ang rayos natin gamit ay 14G or 14 gauge na ang haba po nito ay 181 mm. So, ayan. So, pagkatapos natin ito, kukuhanin na kagad natin yung ibabaw. Ayan. Kung saan tayo magsisimula, kahit saan. Ibabaw, 1, 2, 3, 4, 5. Pang-5. Ayan o, pang-5. Doon po sa mga follower ko na nagtatanong, ano daw ba yung kuha na sinasabi? Una, pangalawa, pangatlo. Ayan. Ibig sabihin, pangatlo, yun, 1, 2, 3. Dapat, pagkuha natin ng rayos niyan, ito nasa ibabaw. Dapat yung kaparehas niya ay nasa ilalim. Ganyan siya. Tapos pag-iikisin natin. Ga-adjust ng kuha sa pagli-lacing kasi hinahabol mo nga yung mag-iiksakto dun sa rim. Halimbawa, pag kinabit mo, nagpangatlo ka, kinabit mo na dito. Pagkabit mo, mahaba, nakalabas na ganyan. Ibig sabihin, mag-a-adjust ka. Napakahahaba niyan. Hindi ibig sabihin sukat yung rayos mo dun sa rim. So mag-a-adjust ka ng kuha para umadjust din yung rayos. So ibig sabihin, pagka ganon, kalas, tanggal sa pangatlo, baba ito, pang-5. Huwag kang kukuha sa pang-4 kasi, halimbawa, pang-4, try natin. Ayan o, anong nakikita nyo? Ibabaw, ibabaw. Dapat, ibabaw, ilalim. So, yun yung yan, nahulog na.
So, foul yun pagka ganitong tsura, ibabaw-ibabaw. Dapat laging ibabaw-ilalim. Pero yan, may gumagawa niyan eh, yung mga professional na talaga. Pero mahirapan kayong mag-align pagka yung pinag-ari nyo yan eh. Ang hirap hatakin yan. Pero pwede yan kasi ginagawa ko yan. Wala nga ano eh. Katulad nito, kung maiksi talaga yung rayos nyo, hinahabol nyo yung haba. Pwedeng ganito. Ayan o. Pwedeng ganito na. Ayan o. Magkatabi lang sila, iikis mo ng ganon. Pwede yan. Basta mahabol mo lang ng papagkasya mo dun sa rim yung rayos. Depende na lang yan sa paggagawa, no? So, ayan, katulad nito. Basta, alternate siya. Ibabaw, ilalim. Ibabaw, bilang tayo. 1, 2, 3. Ilalim. Pangatlo. Ayan, paano magtansya na tama ba yung pagkakalagay natin ng rayos? Hindi na mahaba, hindi na maiksi. Para unang salpak pa lang natin, pasok na agad. Ito po yun. Panoorin nyo. So, kumuha tayo ng rayos, ibabaw, ilalim. Pangatlo. Yan o. 1, 2, 3. Pangatlo. So, ayan. Tingnan natin kung pasok na to. So, hindi nyo na kailangan ano pa ng maghula pa na kasya ba o hindi. Para wala ng kalas. Wala na ring balik-balik. Yan. Yan, katulad nito. Pasok ko yan. Oh. Nakita nyo yung nipo, yung rayos. Ayan. Nakalusot lang sa tama. Tapos, sipatin niyo yung hub kung nasa gitna ba siya. Ayan. Oh. So, yung hub natin is hindi siya nakagitna. Nasa bandang baba siya. Sa camera, parang gitna. Pero dito sa actual, mababa siya. Ngayon, pag binend mo ng konti yan, hinila mo lang pag ganon, sobrang haba. So, hindi siya tugma. Ito po yung pinaka-technique. Pag na-perfect nyo to, hindi na kayo mamamali. Magkakalas pa or maluwag o ano. Yan ang sinisipat lang yan. O. So, hindi ito po pwede. So, sa panglima tayo kukuha ng rayos. Yan, ito pa rin. Ayan, hawakan ko to, bibitawan ko na to. So, ito. 1, 2, 3. Ito yung kanina. 4, 4, 5. Ito pang 5. Ito yung ating kukuhanin. Pang 5 tayo. So, ayan. I-kiss natin. Ibabaw ilalim yan ha. Ito na yung pinaka madaling paraan para mahulaan nyo kaagad na hindi na kayo mali sa paglalagay ng rayos. Hindi na siya mahaba, hindi na siya maiksi. Ayan. Ayan. Pasok natin. Ayan. Nakalitaw siya ng konti. Ayan. Ayan o. So, ayan. Makikita mo nasa gitna na yung hub. I-imagine nyo lang, tapos pag nag-bend pa kayo, tapos nag-lock, eksaktong-eksakto siya. So ito, eksakto to sa pang-5 ang kuha. So ayan, lagay na natin yung nipple. Then, dire-diretso lang yan. Okay, pagkalagay natin, dalawang kuha, yung kasunod na nasa ibabaw. Di ba ito? Ito yung una, ito yung kasunod na kukuhanin natin. Kuha ito. So para hindi ka nabilang ng bilang ng 5, itong nasa ilalim na to, yung kasunod lang nito na nasa ilalim. Di ba nasa ibabaw to? Ayan o, nasa ibabaw. Ito yun. Yung kasunod dito. Pang-5 yan, kaagad. So, hindi ka na magbibilang. Ekes, yung nasa ibabaw, ito yung nasa ilalim. Pagdating dito sa ekes, itong nasa ilalim siya yung ibabaw na gano'n. Yan, siya. Tapos, yung butas, may liktan na isa. Ayan o. Diliktan mo to. Laging may alternate siya. Kasi para doon sa kabila yan. Dito mo ilalagay. Tapos yung kasunod doon. Yan. 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 Okay. So, ganun lang hanggang sa matapos na. Sunod, pag nilagay na natin yung pangalawa, ganun. Continuous lang. Yung sunod doon sa ibabaw, yun ang kukuhanin mo ngayon. O, diba? Tapos kukuhanin mo yung kasunod nitong nasa ilalim. O. Tapos ikes, ayun. Continuous lang hanggang sa matapos natin ikabit. Kita, ganun lang. So, ayan. Shortcutin na natin, no? Para mabilis. Pag tama yung ating pagkakalagay ng rayos, hindi siya sobra, hindi siya mahaba, hindi siya maiksi, ayan, no? Yung nipple, ayan, no? Yung nipple nakalabas lahat sa rim natin. Tapos, pag tinignan natin sa itaas, walang lumilitaw na ulo ng nipple. Ayan, normal lang yan. Kasi hindi pa yan mahigpit. Huwag lang yung nakalitaw dito. Kahit itulak mo, hindi na lumulubog. Ayan. So, ayan. Tapos, ayan. Ang pangatlo, yung tipong pag tinulak nyo, kasi magbibilao kayo dito eh. Ayan. Yung tipong pag tinulak ninyo, ayan, nagka-carve siya. Ayan. Pero pagka ganyan, wala nga nakalitaw. Pero pag tinulak nyo, ayaw nang matulak, sobrang tigas, mali yun. So, ayan. So, yan po yung tama. Kasi maghihigpit pa tayo dyan. Nakita mo yung mga allowance pa yung thread. Ayan. So, sa pag-aalay na yan. Ayan. Nagbibilao siya. So, yan po yung tama. So, sana po yun, no? Sanayin nyo lang yung sukatin nyo yung rayos na dalawa sa start. Ipasok nyo dito.
Pag pinasok nyo, sisilipin nyo kung nakagitna yung hub dito. Pag nakagitna yan, tapos sa tingin nyo, mayroon pa siyang allowance na kaunti. Pag kinarb na gano'n, pag tinulak, yan ganyan, pag ginanon, yun na po yung sukat nun. So, yun po yung pinaka-technique ko talaga ngayon na ginagamit. Yun ang pinakamadali. So, ayan. So, yung sinabi ko naman kanina, no, na yung butas ng ito, yan, ng pito, doon natin ilalagay, di ba? Ang unang-una doon sa unahan niya, tapos dito, kuha na tayo dito. Ibabaw. So, ang kuha natin, no, ibabaw, ilalim. So, pang-lima. 1, 1, 2, 3, 4, 5. So, ito yung pang-lima. Ikes, ibabaw, ang nasa ilalim. Ayan. Tapos, iikutin natin yung rayos, no? Sa mga beginner lang to ginagawa. Pag bago ka. Ayan, no? Nakita nyo yung dulo ng rayos. Dapat pantayan. Pag inikot ko dito, ayan. Diba, sobrang baba na nung kabila. So, hindi siya dyan. Pag dito, hindi pa rin, no? Ayan, no? Yung isa, manghaba. Yung isa, hindi. Pag ito, inikot mo dito, ayan. Nakita nyo, halos pantay na siya. Pag dinikit kong gano'n, no? Diba? Tapos, yung pito ng ating interior, pag nilagay na ng interior, dito yan ang pito, nakatapat siya doon sa diretso. So, hindi siya mahirap hanginan. Yung iba kasi, pag mali ang pagkakalagay mo ng rayos, dito natatapat ito, dito, so ang pangit, diba? Pwede naman yun, kaya lang pangit, kasi mahirap bumbahan, nakatama ka dito. Yan ang pinaka-the best, yung malawak yung area ng pito, pwesto, ayan. So, ayan, lagay na natin. Yun, mahirap lang talaga pag nagbibideo. Kasi, yan. So, pagka ganyan ito na, medyo mahirap na yan, gagamit na tayo ng isang rayos. Lock natin sa dulo, tapos, ayan o. Pasok natin. Ayan. Tabas. Kuha. Ang kahirapan sa 20, no, mahirap siyang i-lacing kasi maiksi na yung rayos, matigas na siya. Dire-diretso na yan. Kuha, kabit, kuha, kabit. Ayan. So, huwag niyong kakalimutan na i-masterin yung dito. Yung pito, dito siya matatapat sa diretso, hindi dito. Yan, mali yan pag dyan. So ayan, hanggang dyan na lang muna yung video ko, no. Shortcut na lang natin. Tinuro ko lang paano yung mga ibang techniques. Sana nakakuha kayo ng konting idea sa video na to. At abangan nyo yung next na pag-a-align naman. I-align natin itong dalawa at i-DIY natin yung axle nung pangunahan. Kasi sa size 20 ito na BMX natin ilalagay. So kailangan natin mag-adjust doon sa axle. So ayan, hanggang dyan na lang. Thank you!